Hello, everyone, and welcome to Ukami Sigma Universe. This series of videos that I'm going to create is going to be dedicated for my country and my fellow Filipinos. Okay, so in this video, you might find me switching from English to Tagalog. Okay, and I've decided to make this series of videos, and this will be called Inang Bayan. And this is because I decided to use my abilities in order to help and bring clarity to our nation and to the rest of the Filipino people who are currently divided and confused. A lot of you are out there, my fellow Filipinos, are full of questions that needs clarity and answers. This is with regards to our country. And this series of videos that I'm going to publish online is dedicated to you guys, to everyone, every Filipino out there in the world, and every Filipino in the Philippines. So our main thing is to bring the people to clarity and truth, and so that we can make clear decisions and clear actions on what direction and what proper actions we should take in order to uplift our country and unite the Filipino people. Isa pong malaking usapin ng ating bansa, the biggest issue that we're facing right now, okay, in our country, is the attack on the institution of the Senate. Okay, wag na po tayong magmaang-maangan at magsinungaling sa ating sarili. Isa pong atake ang ginawa ng administrasyon sa Senado. Ang nakakalungkot po is sa nangyari, marami pong kaguluhan na maaring magdulot ng kapahamakan sa mga tao sa Senado. At hindi lang po external ang attack, pati po internal ang attack sa Senado. Bakit po natin to dapat pagtuunan? Why do we need to focus on what's happening in the Senate? Okay, discussin po natin. Let's discuss. Okay. So I want you to imagine something. What if all 24 sitting senators were placed behind bars? In other words, imagine, isipin po natin, kunwari po, theoretical, kunwari po, 24 senators, lahat sila nakulong. Imagine niyo po yung mangyayari. Okay? Isipin niyo pong mabuti. Okay? Ganito po yan. The Philippines will face an unprecedented constitutional crisis. Bakit po? Kasi ang Pilipinas po, ang Senado, diyan po nag-hinge o diyan po nagbabase ang batas na ipapasa na pipirmahan ng presidente. Sila po yung nagdidesisyon kung anong batas ang nararapat na ipatupad, na aaprobahan ng presidente. Isa pa pong factor at function ng Senado is sila po nagpapasa ng mga taxes at saka budget ng Pilipinas. So, meron silang financial factor at judicial factor. Okay, yun po yan. Okay? Meron silang pinanghahawakang responsibilidad sa
National Treasury or mga batas patungkol sa buwis, okay, at batas patungkol po sa budget ng gobyerno. At ganoon din po sa mga judicial cases. Okay? The same din po yan in relation sa paggamit ng pondo ng gobyerno ay sila din po yung may mga hawak na kung paano pong ano pong mga proyekto ang ma-approve sa gobyerno. So, some of the projects, especially major projects, they are capable of authorizing coming from the Congress. Kung manggagaling po yung project na yun sa Kongreso as proposal, dadaan po sa kanila yan. Sila rin po ay may capability na mag-imbestiga para sila ay makagawa ng mas mabubuting batas. Okay? So they have investigative capabilities. Nandyan yung mga Blue Ribbon Committee, etc. Yan po yung napapanood nyo sa TV ngayon. Okay? So, the legislative branch, okay, will be paralyzed. Mapaparilasa po ang takbo ng hustisya dahil ang paggawa ng batas ay maantala. Okay? No tax laws can be passed. So, kung merong mang kailangan na pondo ang gobyerno, hindi po nila makukuha kasi walang tax na makukolekta na bago. Okay? No tax measures can be passed. Kung meron mang tax na kailangan tanggalin dahil hindi na siya akma, okay, sa pangangailangan ng gobyerno, kumbaga, nakaka-burden na siya sa mamamayang Pilipino, hindi rin po magagawa pag walang Senado. No treaties can be ratified. International foreign policy paralysis. Ibig sabihin po, kung meron po man tayong mga desisyon pagdating po sa pakikitungo sa ibang bansa, wala pong mag-deliberate or mag-discuss para maaprubahan ang mga polisiya patungkol sa pakikitungo po natin sa ibang bansa. Yan po mangyayari pag nakulong lahat ng 24 senators. No quorum jail legislation, okay, cannot perform official duties. Okay. Ano po ibig sabihin nun? Okay, no quorum. If when sa senator is jailed, there is no quorum. Kulang po. Ang requirement po para maipasa ang batas ay ang 24 or 24 senators na bumoto. Kung meron pong makukulong sa kanila, kaya po malaking usapin niyang remote na interaction na pinopropose ng majority ng senador na pinapalagan po yan. The minority is trying to demolish that proposal. Why? Because they cannot achieve quorum vote. So for those 11 senators who walked out during a Senate session, that's actually treason. It's childish and it's walking away from your duties as a senator. So sinabotahe po ng 11 minorities yung session ng Senado. Hindi po tama yun. Okay? Kaya pag-isipan nyo pong mabuti at kayo'y nagkakampi-kampihan. Hindi dapat. Dapat alamin nyo na lahat po silang 24 ay accountable sa kanilang posisyon bilang senador sa mamamayang Pilipino. Okay? So, yung last na sinabi ko, cannot perform official duties when they are in jail. Napaka-importante niyan. Marami sa inyo, hindi nyo alam yan. Kala nyo, 13, pwede na. Hindi, quorum ang kailangan. 24 senators are required. Mabawasan yan, problema yan. Okay? Problema yan. Kung bakit sila inaatake,
Isa yan sa mga rason para hindi sila maging quorum. Okay? It disables the Senate's capability to perform its function in the government and to exercise its power. May kapangyarihan po ang Senado natin. Bawat branch po ng gobyerno ay may kani-kanilang kapangyarihan. Ang Kongreso may kapangyarihan, ang local government may kapangyarihan, ang Senado may kapangyarihan, ang executive, which is the President's office and its agencies, may kapangyarihan. Yan po, actually, kamakailan lang tinuturo ko sa anak ko. Kasi apparently, hindi pala tinuturo sa eskwelahan yan. Nakakatawa naman, di ba? Ilang taong nag-aral yung anak ko, she has no idea with regards to these matters. Na kailangan ko pa siyang i-educate kasi hindi nga tinuturo ng mga teacher. Bakit? Pinapanatili po nilang mangmang ang mga Pilipino. They want the Filipino people to be stupid when it comes to legislation. Not good. Okay? Isa pa yan kung bakit ang ating educational system ay nag-fail. Because mas puno ng propaganda ang educational programs kumpara sa pagtuturo sa mga kabataang Pilipino. Okay, so yun nga po, hindi tinuturo yan sa eskwelahan. Natuklasan ko lang. In schools, especially elementary and high school, it's not a priority for them to learn about the law. Which is sad. Okay? I had to educate my daughter about it. And ngayon, I'm educating you guys. Kung nalalabuhan kayo sa sitwasyon ng gobyerno, ito po ang clarity. Okay? Dito nyo po makukuha sa Okami Sigma Universe ang clarity na hinahanap nyo. Okay, so what's going to happen kapag nakulong na lahat ng mga senador? O hindi quorum ang Senado? Okay? O may nakulong na senador? Kaya yan dinidemolish ng administrasyon. Okay, the Philippine emergency power will shift to the president. So, yan pa lang isang malaking motibo para kay Presidente Bongbong Marcos Jr. kung bakit niya ginaganyan ang Senado. Okay? What happens if the Senate is no longer functioning and the senators are in jail? Emergency powers will shift to the president. Ano yan? Okay, we'll find out. Ito yan. Okay? Akin to notes ko to. Hindi ako, hindi ako nag-invento. Research ko yan. Kung hindi nyo po alam, trivia sa akin, just to make it the topic a little lighter. Okay, a lot of you don't know, I was kind of a child prodigy. Alam niyo po ba, ako 5-6 years old pa lang, ang binabasa kong dictionary mga ganyang kakapal. Ganito kakapal na dictionary. Bakit? Para saan? Kasi binabasa ko po mga libro, puro mga law books. Nung bata ako. Nung matapos ako nasanay po ako sa English at nakababasa na po ako ng mga malalalim na English at saka mga Latin. Nung bata ako. 8 years old pa lang po ako, nagbabasa na ako ng civil at saka criminal code. Kaya pagtungto ko po ng kolehiyo, ng college, galit na galit po sa akin isa kong professor sa law. Kasi pagka may discussion, inikutan ko lang po siya sa discussion. Well, hindi naman niya pinersonal kasi pinasa pa rin naman niya ako. Parate kong nauwi sa debate nung ako'y nasa college. Especially pagdating sa law. Ang hindi ko lang kinastigo is yung professor ko sa Philippine Constitution at saka corporate law kasi alam ko mahalaga yung para sa magiging trabaho ko. Kasi magiging systems analyst ako noon So, kailangan ko yun is to make sure na yung mga sistema na
gagawin ko hindi lumalabag sa batas. Tsaka sa corporate procedure. Okay, so ngayon, now you know. Anyway, so here, let's go back to the topic. Okay, so executive office orders will be primary law. Ano ibig sabihin? Sabihin, presidente lang, isang salita lang ng presidente, yun ang mangyayari. Batas na yun. Okay? Alright. The power to the power for the national budget. Okay. While the senators are locked up, no paid public servants. Okay. Alright. So, halimbawa mo, sa ganung pangyayari, habang nag-a-adjust ang gobyerno sa nangyari na may nakulong na senador, ang magiging problema ng Pilipinas is yung budget appropriation. Kasi sa kanila dumadaan yung budget appropriation, wala pong mababayaran ng mga empleyado ng gobyerno. Kaya dapat yung depensahan ng Senado. At tutukan na hindi sila lapastanganan ng administrasyon ng Marcos Jr. Bakit? Kasi kung teacher ka man, sundalo, o local government employee ka man, lahat yan, ng pera na gagamitin para pasweldohin kayo, dadaan yan sa Senado. Hindi nyo alam yun, ano? Ngayon alam nyo na. Okay. So now you know. Okay. All of the budget has to go through the Senate. If in the process that a senator gets jailed or Senate is not in quorum to function by law, ibig sabihin, may stall ang pambayad ng gobyerno sa kanilang mga empleyado. Whether sundalo ka man, police, NBI, DOJ ka man, lahat yan, delay. Kaya nyo ba na habang nag-adjust ng is 40 to 60 days adjustment ng gobyerno na nagta-transition ng power, wala kayong kinikita, wala kayong kinakain, kaya nyo ba yon? Will you be able to handle having to work in the government with no salary for about 2 months? Depending on how the progress of the transitions of power undergo? That's a question you have to answer yourselves to all the government employees out there. Kaya kung pinagtatawanan nyo ang nangyayari sa Senado at kung kayo ay mismo na nag-antagonize sa Senado at kayo ay nagkakampi-kampihan, ito po ang mangyayari sa inyo. Okay. Declaration of Emergency Power. Okay. Ano yun? Emergency power. Narinig nyo na ba yun? Dinanas nyo na yun. Martial law. We've already gone through it. Martial law. Yun ang i-declare ni Marcos Jr. pagka nasira niya ang Senado. Okay. Massive coup plot. Anti-corruption sting. Martial law declared. Yan. Kita nyo na, talaga, pag nag-aral ka talaga, kung estudyante nag-aaral talaga, marunong. Okay, so ngayon, pag nag-declare na yan na hindi quorum ang Senado at hindi makapag-perform ng function ng Senado base sa batas, ibig sabihin, potential na may mag-agaw ng kapangyarihan. Okay, nandiyan na yung coup d'etat. Okay, at nandiyan na rin yung mass movement. Okay? Yun yung mga anti-corruption movements na magpapalala palalo ng sitwasyon. Kapag nangyari yan, kaya ang mga kampo ng, explain ko lang kaya ang kampo ng Duterte, ayaw niyang manggulo or magkagulo sa mga rally nila is because baka mag-declare si Marcos ng martial law. Si Marcos Jr. Gawin niya yung ginawa ng tatay niya. Kaya sila maingat. Okay. In fairness sa mga Duterte camp, nag-iisip sila kung ano yung consequence ng mga ginagawa nila. Kumpara sa Marcos camp, Marcos Jr. camp,
Hindi nila iniisip ang consequence na maaring mangyari sa ginagawa nilang mga hakbang sa pamahalaan. Okay? So mga kababayan, pag-isipan po natin maigi yan. Hindi lahat ng bagay pwede nating pagtawanan kasi maaring magdulot yan ng malaking kapahamakan sa ating mga mamamayan. Kahit na government employees ka, apektado ka. Okay. Ano pang mangyayari? Judicial system takes center stage. Dahil walang Senado, ang Supreme Court ang pupuno. Okay? So, the Supreme Court would become the ultimate arbitrator to the country's legislative needs. Okay? So, lahat ng bagay sa Supreme Court dadaan. Okay? Constitutional interpolation, tsaka bails and trials sa kanila na dadaan. Bakit? Kasi wala nang papasweldo sa local court. The government will be spread out thin. Ang tatayo na lang ay Supreme Court because that is their mandate. Anong susunod? Let's talk economics. Pagka may nangyari sa Senado. Economics and social shockwaves. Unang-unang mangyayari, market instability. Okay? Severe investor panic, peso drop, at saka political instability. So, mag-aatrasan matik yan. Automatic, the investors will be afraid to invest and will probably pull out of our country. Why? Because it's instability. How do I explain this? Stability is the basis for investors. Government stability and country stability is the basis for investors to put their money in where it is safe for them to invest and they can mitigate risk. Okay. In the case of political upheaval, there is uncertainty. Okay, investors panic, they pull out their investments, businesses will close, unemployment will rise, etc. And that also translates to our finance sector wherein our currency is devalued and prices will rise. So delikado pa rin. If may mangyari sa Senado natin, ganun ang magiging epekto. Ano pang susunod na epekto niyan? Okay? Facts lang to Wala pa akong prediction dito This is just basic facts na dapat na alam mo bilang Pilipino. Okay, public unrest. It's a no-brainer. Okay? Large-scale street protests will erupt. Bakit mas maapekto ng ekonomiya natin? Walang papasok ng trabaho. Maraming unemployed. Anong gagawin nila? Magpipiket lang sila sa kalsada. Dahil nagugutom sila, wala silang sweldo, wala silang papakain sa pamilya nila, they will go to the streets. Ganun lang mangyayari. Okay? Doon nababagsak ang ating ekonomiya. Okay? Alright, paanong solusyon yan? Kung mangyari yung scenario na yan na wala na tayong mga senador o may nakulong na senador, special elections to fill Senate seats will be conducted. Okay? Either through regular midterm elections, okay, or otherwise, the Senate will remain empty. The Senate seat will remain empty until the next election. Problema yon. Okay, that's a big problem. If there's a Senate seat vacancy, if they cannot conduct emergency elections, it will remain vacant and they cannot be at quorum. Ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit desperate si Senator Marcoleta sa kanyang proposal. Pero kasi, bawal din kasi yun, hindi rin uubra. Kahit nasabihin mo pang ginawang example yun during the pandemic, it requires the presence of a senator who is not involved in any kind of judicial impediment. Okay. Next. Okay.
Okay, ito na, papasok na yung ano. Okay, what will happen next? Ito na yung sinabi ni Senator Amy Marcos. If the Senate fails, a unicameral parliament system or absolute monarchy will be installed in the Philippines. Sinong magiging Prime Minister? Siyempre, si Marcos Jr. magiging President, Farm President, magiging Marcos PM. Prime Minister Marcos. Ngayon, ang masaklap niyan, baka maging King Marcos siya kasi magiging monarchy. Okay? Ang pinakamalupit niyan is kapag nakita nagkaroon ng failure of government, biglang may sumingit na mga foreign influence operator, mag-install sila ng kingdom nila dito. Hindi nyo naisip yan. Hindi rin inisip ni Marcos yan. Kala lang niya siya yung magiging bida after na mangyari yan sa Senado. Okay. And then finally, okay, Prime Minister is chosen to renew the veto laws. A king or sultan takes over a local or foreign country. Okay, whether king yan na dito pipiliin o isang foreigner na hari. Kaya mag-ingat kayo sa ICC kasi hindi natin hawak yan. Yang ginawa ni Marcos Jr. na yan, napakadelikado niyan para sa Pilipinas para makapagkasundo siya sa ICC. Kaya tinanggal yan ni Duterte kasi mas pinili ni Rodrigo Duterte ang sovereignty ng Pilipinas. Next, in the event of a coup, okay, a socialist state or a supreme power will be running the country, a single party. Yan ang consequence pag may nangyari sa Senado. Kaya mag-ingat po tayo at wag na nating hayaan ang kasinungalingan ng administrasyon. The administration has to take accountability for what they're doing to the Senate right now. Yan ang panawagan ko po sa ating mga mamamayang Pilipino. Magkaisa po tayo, wag po tayo magkampi-kampihan. Injustice is injustice. Kapag gumawa sila ng injustice sa Senado, ang executive office o kung anumang ahensya na galing sa under ng presidente at may ginawa silang kalokohan sa Senado, apektado tayong lahat. Okay.